Ay magandang hapon. Sa very brief vlog lang. Hello, sound test. Hello, sound test. Wala. Ayan. Okay. Dito naman na 2 minutes na lumipas. Ang ating pag-usapan ng nagkaroon ng tanungan, isipan, ikinumpara mo sa ginagawa ni BBM na palusot sa flood control project kung saan klaro siyang guilty. Ay ganon din ang ginawa niya sa panahon ni Percy Lapid nung namatay si Percy Lapid. At siya rin ang nag-utos, si BBM din ang nag-utos na ipa-autopsy test ulit ang katawan ni June Villamor na siyang naghanap ng killer para pumatay kay Percy Lapid. At dahil din sa utos na yon ulit ni BBM ay nagkaroon ng linaw na ang si June Villamor ay pinatay sa araw ng pinipresenta sa press conference ni Secretary Benhar Abalos si Joel Escorial na umamin na siya ang kinuntak para pumatay kay Percy Lapid. That was on October 7, kung hindi ko magkamali. So, sa mga tanong na yun, tapos nireview ko yung mga mga tira ni Percy Lapid, ay may mga banat din. Ito, binalaan niya si Marcos na may awayan nila ni Duterte. Isa rin yan sa mga sinugano. Tapos, ipakita ko sa inyo yung nangyari na kinabahala ni BBM yung pagkapatay kay Percy Lapid. Tapos siya rin nag-utos ng ano. Pero ito mamaya, unahin ko muna yung balita na kung saan ay nababahala si BBM sa pagkamatay kay Percy Lapid. Ipatingnan natin. Okay, yan po. Nangako ang pambansang pulisya na tututukan ng investigasyon kaugnay sa pagpaslang sa veteranong broadcaster sa Las Piñas City. Kinundena naman ng iba't ibang organisasyon ng media ang pagpatay sa mamamahayag. Si Patrick De Jesus sa report. Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang pagpaslang sa broadcaster at komentaristang si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid. The Office of the President, particularly PBBM, is concerned of what had happened to Percy Lapid. In fact, yours truly have been instructed to take a look at the conduct of investigation on the ambush on him last night. Pinagbabaril ng riding in tandem pasado alas 8 si Mabasa habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa tapat ng gate ng isang village sa Las Piñas City. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP hinggil sa kaso. Patuloy namang kinakalap ang CCTV footages sa lugar upang makatulong sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga sospek habang na-retrieve din ang dashcam ng biktima. Ganda naman ang pakikipagtulungan ng pamilya sa amin. Handa kami ng pinapatuloy namin ng investigation. Pupunta pa kami sa pinagtatrabahuan niya sa DWDL sa Mandaluyong. Tatanong kami kung may mga nakakarating na balita o may mga sumusunod sa kanya. Factor dito yung kanyang family at yung mga kanyang kaopisina. Tiniyak ng PNP na tututukan nila ang kaso at bibigyang hustisya ang pagpatay kay Lapid na isang miyembro ng media. While his work as a radio commentator involves discussion of critical issues, we cannot fully conclude as of this time that the motive is work-related, but we are exploring all possible angles as of this time. We assure our media colleagues that the PNP prioritizes the security of those working in the media industry. The PNP Media Vanguards will directly oversee the course of investigation of this incident. Sinabi rin ng DOJ na mag-iimbestiga ang NBI sa kaso. Kinondena naman ng iba't ibang media organization ang pamaril kay Percy Lapid. Sinabi ng Presidential Task Force on Media Security na tututukan nila ang kaso hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Ang National Union of Journalists of the Philippines nanawagan sa mga otoridad na panagutin ang mga nasa likod ng pagpatay kay Lapid. Hustisya rin ang panawagan ng pamilya ni Percy Lapid na lubang nalungkot at nagalit sa nangyari. Isaan nilang mabuting ama, asawa at kaibigan ang pinaslang na broadcaster. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. So, yan po yung balita nung pinupursige. Pero kung mabalitaan natin, kung maalala natin, balikan natin yung mga vlog ni Percy Lapid na napakarami po niyang vlog na kung saan ay binabanatan niya si Marcos. So, pakinggan muna natin siguro maiksi. Ang nangyari ito, binabanatan si Marcos at saka si Duterte. Ito. Sabi nito, delikado si PBBM kay Duterte. Pag dumating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Lapid fire! Lumutang na mga kaibigan ng destab Mounting pa rin ang usap-usapang destabilisasyon. laban sa kasalukuyang administrasyon. At sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi niya subukan? Talaga? Lintik ang mga talangka sa ulo nito. No? Si Amy Marcos po, sunod-sunod na ang banat laban sa administrasyon. Walang kahiman, panggigipit sa hindi kaanlalo, pagkakanulo ng kapwa Pilipino, pagkakit sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihatis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasama ng bahala sa taong bayan. At narito, bumanat din siya sa kapatid niyang presidente. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami,
hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda So anyway, itong mga presentasyon ito, ginagamit ito ng mga kalaban ni Duterte. Halata na AI. Buhay patay na po si Percy Lapid nung ginawa ito. So anyway, pinipresenta ko lang ito para ipresenta yung nagkaroon ng issue na tinutulak na si Duterte na papatay kay Percy Lapid. So, pero ito po ang katotohanan. Sa panahon ng pinatay si Percy Lapid ay si Marcos ang presidente at siya ang may hawak sa Bilibid. Siya lamang makapag-utos ng galaw sa Bilibid. So, at imposible na si Duterte magkaroon ng kamay sa loob ng Bilibid. Ganun lamang po kasimple yung. Tapos itong mga kakampi ni Marcos at kumakampi pa sa kanya dyan, mga makakaliwa, makadilawan, makakamping, kasi ayaw nila si Sara na maging presidente. Yun ang mga naratibo na kwento. Na mas gustuin pa nila si Marcos na trilyon ko magnakaw kumpara sa mga Duterte na wala pa naman 14 billion lamang inaakusa na pagnanakaw dyan sa Parmali. So, nevertheless, inuungkat ko ito ngayon para usisain natin ito saan ba nagugat ito. Pero kung ako tanongin nyo, si Marcos po ang may kasalanan ng lahat dahil siya lang, simple lang, siya lamang po ang may control sa Bilibid. At marami pong mga bira si Percy Lapid laban sa kanya. So, ganun lamang po ang ating titingnan na maigi. Sa sunod, alis na muna ako. Mayroon lang akong gagawin at ibabalikan ko po ito. Maraming salamat po.